So nung una, tulad ng nabanggit ko kanina, ang akala ng pamilya, ito ay case of missing person. O kaya ang akala nila may pinuntan lang, bakit hindi nakabalik? Kasi dati naman sa alam nila kung kailan ito bumabalik sa kanilang bahay. But yun nga, hindi ito bumabalik. Pinasok ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang isang bahay sa Quezon City. Ito ay matapos matanggap ang impormasyon na dito itinago ang kidnap victim na isang Filipino-Chinese businessman. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Glicerio Cancilao, February 12 nang i-report sa PNP na nawawala ang negosyanteng biktima. Huling nakita ang biktima sa Mandaluyong City bago ito mawala. Kaagad namang nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV ang Mandaluyong PNP upang makita kung sino ang dumukot sa biktima. Mga isang araw lang naman mga isang araw na after ng maghapon na yon na hindi po bumabalik yung pamilya, kaya napilitan na sila mag-report. Pero sundan ko na rin nung nasabi ko kanina na mayroon na pong nag-demand at nalaman ito ng police station na to na ito po ay kaso na ng kidnapping for ransom, kaya kagyat po ito ay inirepair sa PNP AKG at doon po kami na po ay nagsagawa. Sinabi ni Brigadier General Cancilao na humingi umano ng ransom na 50 million pesos ang mga salarin. Sa kalagitnaan ng negosasyon, nakahingi ang mga suspect ng 250,000 pesos sa pamamagitan ng electronic money transfer mula sa 15 million pesos na ransom money. Pumayag ang mga suspect na 4 na milyong piso na lamang ang ibigay ng pamilya ng biktima kapalit ng kalayaan nito. Ang 250,000 pesos na yon, ito yung mga habang nasa captivity pa yung biktima ay nagdidemand na sila na magpadala ng mga through GCash and PMaya. So may mga series of deposits na isinagawa. Yun na Then sa kalaunan ay pumayag na sila doon sa 4 million. Kaya nagkaroon na po tayo ng payoff. So sir, during the payoff, nagkaroon po ng tsansa ang ating mga operatiba na malocate ang kinaroroonan ng biktima at nang makuha ng ating mga operatiba at masigurado na maligtas na ito, ay nagsagawa na po na itong ng pag-aaresto kasi identified na rin, na nakita na rin namin doon sa kanya ito ng mga suspects. Kaya kagyat ay ating pong isinagawa yung pag-aaresto dito sa mga suspects. 3 suspect ang naaresto ng pulisya, pero isa pa ang patuloy nilang tinutugis na hinihinalang leader ng grupo. Ito ko na lang sasabihin mo sa inyo, papyaw lang muna. Ang leader nito ay may kinakaharap ding kaso. Maliban doon, sa sinasabi kong kinakaharap niyang kaso rin, ay mayroong pang kinakasalutan siya. Same case. Patuloy pa ang investigasyon at follow-up operations ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.